Marami sila brother. Tama talaga yung sinabi ni Tatay Dadong na dito namin makikita si Noah. So yun mga tol, isang mapagpalang araw sa inyong lahat yan mga tol, no? O anumang oras nyo mapanood tong video na ito mga tol, binabati ko po kayo mga tol. Ngayon po mga tol ay andito kami sa area na tinuro ni Tatay Dadong kung saan namin makikita si Noah, sapagkat doon po kami galing sa bahay ni Tatay Dadong mga tol, at nagkita po kami doon at nagkausap kami mga tol, no? Isa pala siyang dating commander na matagal din siya sa serbisyo, at sa katunayan mga tol, si Commander Dadong ay kumpari pala sila ni Commander Bagnot. At sa kanyang katagalan sa serbisyo mga tol ay parang nagkaroon na siya ng kalayaan kung gusto niyang magpatuloy o magbagong buhay, at yung pinili niya naman mga tol ay yung pagbabagong buhay. Kaya ayun, nanirahan siya doon sa bundok, medyo malayo din yun sa bayan mga tol, no? Nanirahan siya doon, nagtanim siya ng mga punong saging, mga nyug, at gumawa siya ng kubo. Medyo maliit lang yung kubo niya mga tol, pero okay na daw yun sa kanya. Pero sa ngayon mga tol ay binabalik-balikan talaga siya ni Commander Adrian, ni Commander Butakal, dahil gusto ni Commander Bagnot na pabalikin siya sa pagiging isang commander, sapagkat napakarami pala ng karanasan ni Commander Dadong mga tol, no, sa pagkikipaglaban dito sa bundok, at halos lahat ng masusukal na area dito sa bundok ay kabisado niya. Kaya gustong pabalikin ni Commander Bagnot mga tol, no, na magserbisyo sa kanilang kilusan. Kaya nakiusap si Tatay Dadong mga tol na kung sakali daw na sa pag-usap namin ay hindi na lang daw muna namin i-video, para hindi rin daw masabi namin yung mga confidential na sinasabi niya sa amin, na para hindi daw ma-monitor ng mga kalaban mga tol, no? Dito na lang kami nag-video mga tol sa area na ito, dahil sabi ni Tatay Dadong sa amin mga tol ay ihinatid niya daw si Noah, itinuro niya daw si Noah kung saan yung kalsada pababa ng bayan. Pero nakita din namin sa video ni Noah mga tol na narating niya nga yung daan, pero ang problema may mga nakaharang na mga bandido sa kalsada. Kaya nakita namin yung video ni Noah mga tol na bumalik siya dito sa gubat, at napanood rin ni Tatay Dadong o Commander Dadong yung video mga tol ni Noah, dahil tiningnan namin doon mismo sa kanyang kubo, dahil may signal kasi doon mga tol. Kaya nakita ni Tatay Dadong yung area, at alam niya mismo mga tol kung saan yun, kaya dito niya kami itinuro mga tol, no? Nagpapasalamat po kami kay Tatay dahil sa kanyang kabutihan na ginawa kay Noah. Dahil kung ginusto niya sana mga tol na bumalik, napakalaki talaga ng pira na makukuha niya sana sa kanila Adrian o Butakal, dahil malaki yung nakapatong sa ulo ni Noah. Tapos nasa mga kamay na niya sana si Noah mga tol, pero ang sabi niya sa amin ni Edward ay gusto na talaga daw niya magbagong buhay, dahil pinagsisihan niya na daw yung mga kasalanan na nagawa niya dati. At naawa din kami sa sitwasyon ni Tatay mga tol, dahil gustong gusto niya talaga na bumaba din sana siya ng bayan mga tol, no? Para doon sana siya manirahan. Ang problema lang wala daw siyang pira, wala daw siyang kahit kunting halaga na maigastos niya doon sa
pagtitira kung gusto niya sana na bumaba ng bayan mga tol. Dahil napakahirap na daw ng buhay niya sa bundok. Pero sa ngayon ay nagka-problema pa dahil gustong gusto siya na pabalikin. Sabi namin sa kanya mga tol na umalis na sana siya doon sa kanyang bahay sapagkat delikado yung buhay niya doon. Pero ang sabi niya sa amin ay hindi daw siya aalis doon mga tol sapagkat mayroon na daw siyang mga pananim doon. Pagpundar na daw sana siya mga tol, no? Sa kanyang mga pagkain. Dahil yung mga saging na tinanim niya ay bumubunga na at yung mga nyug niya ay mayroon na ding mga bunga. Yun lang din yung kinakain niya mga tol, no? At kung makapunta man siya sa tindahan na doon sa bundok, minsan makabinta siya ng saging at makabili din siya ng 1 kilong bigas o 2. Nagpapasalamat din kami sa kanya mga tol dahil sa pinakain niya rin kami sa kanyang bahay. Nakakain kami ng saging doon sa pinagluto niya kami ng kanin para mayroon kaming madala. Sabi niya sa amin na alam niya naman daw kung saan siya magtatago doon sa kanyang lupa ngayon na tinitirahan. Kahit babalik daw sila commander doon ay hindi daw siya makikita sapagkat napaghandaan niya rin daw yung mga ganyang mga pangyayari mga tol, no? Dahil alam niya naman daw na traitor talaga daw yung mga commander, lalo na daw yan si Bagnot. Kahit ano man yung mga napagsunduan nila na pinili niya yung pagbabagong buhay, pero si Commander Bagnot ngayon ay gusto siyang pabalikin sapagkat alam daw ni Commander Bagnot marami siyang kakayahan na maibigay sa kanilang kilusan, lalong-lalo na daw sa paghahanap sa mga hunter, lalong-lalo na kami. Sabi niya madali lang daw kasi para sa kanya na maghuli ng mga hunter dahil alam niya daw kung paano ang pasikot-sikot sa bundok. At sobrang napakadali lang daw sa kanya gumawa ng mga bitag para makahuli daw ng mga hunter. Yun daw yung gusto ni Commander Bagnot sa kanya, pero hindi niya daw ipagpapalit yung kanyang dignidad at yung kanyang prinsipyo mga tol, para sa pira lang na nanggaling naman daw sa kasamaan. Kaya sabi niya sa amin kahit ano daw mangyari, hindi na daw siya babalik sa pagiging isang commander o magsiservisyo siya kay Commander Bagnot. Kaya talagang totoo talaga yung sinabi niya mga tol, no? Dahil andun na kami sa kanya, pero kahit kuan mga tol, wala talaga kaming nakikita katatay na huhulihin niya kami. Sinuwa nga na nandun na yon sa kanyang poder, nakapasok na sinuwa dun sa taas ng kanyang bahay at dumating pa yung mga commander doon, pero hindi niya talaga tinuro mga tol, no? Yung ginawa niya ay niligaw-ligaw niya sa kanyang pananalita para makaalis yung mga commander at maituro niya kay Noah kung saan yung palabas ng bundok. Pero nalungkot siya mga tol dahil nakita niya sa video namin, sa video ni Noah, na hindi pala nakababa si Noah ng bayan at pinabol ng mga bandido pabalik dito sa gubat. Buti na lang hindi nahuli si Noah mga tol. Sabi niya rin sa amin mga tol, kung magkaroon siya ng time na hindi siya masyadong busy mga tol, ay tutulong daw siya sa paghahanap kay Noah at kay Kuya Bads mga tol, no? Dahil yan si Kuya Bads mga tol ay kilala din pala ni Tatay Dadong. Dahil dati daw napakainit daw talaga niya kay Kuya Bads mga tol, no? Nung siya pa ay isang commander, pero ngayon daw na nagbagong buhay siya, idolo niya daw talaga si Kuya Bads mga tol. Sabi ni Tatay Dadong nga sa amin mga tol na gustong-gusto niya daw makita sa personal si Kuya Bads mga tol, no? Para humingi daw siya ng tawad. Sabi naman namin ni Edward, kung sakaling makita namin si Kuya Bads kay Dadong, makabalik kami sa iyong bahay at
makapagpasalamat kami sa mga nagawa mong kabutihan, lalong-lalo na kay Noah sa amin. Kung makababa man kami mga tol, pagpalain man kami na makababa, hindi talaga kami magdadalawang isip na babalikan namin yun si Tatay Dadong mga tol, no? Dahil napakalaki rin ng utang na loob namin sa kanya. Kung gustuhin niya lang na bumalik pagka commander mga tol, yung si Noah, kami ngayon bihag na siguro kami mga tol, pero nang dahil sa kanyang dignidad at prinsipyo, hindi niya talaga ipagpapalit kung ano yung mga naging desisyon niya sa kanyang buhay, na pinagsisihan niya na hindi niya na talaga babalikan ang pagiging isang commander na panig na naman sa kasamaan mga tol, no? Kaya malaki talaga yung utang na loob namin kay Tatay Dadong. Ngayon tinuro niya kami mga tol dito sa area na ito. Dito daw namin matatagpuan si Noah, dahil itong location na ito daw ang napasok ni Noah, sapagkat alam niya din daw itong area na ito mga tol. Gustuhin niya man na sumama mga tol, pero hindi daw pwede sapagkat mayroon pa daw siyang mga alaga doon na mga manok na hindi daw pwede niyang iwanan, sapagkat baka maubos daw yun ng mga bandidong grupo. Yung mga aso niya daw, wala daw yung kain kung aalis siya doon. Pero kung magkaroon daw siya ng panahon mga tol na hindi siya masyadong busy, tutulong na siya sa paghahanap kay Kuya Bads at kay Noah mga tol, no? Shout out na lang po sa inyong lahat yan mga tol, no? Sa mga silent viewers natin dyan, sa mga solid natin taga-suporta, especially po kay Ate Merna Huot, Mami Maria Teresa Bayugos, Ate Chakira, Ate Gis Libra, Tita Hilma, at sa Brad, okay pa rin Brad. Salamat talaga sa inyong lahat yan mga tol. Ha? Baba na pala eh. Oo nga, nabalitaan pala namin mga tol, no, na may nagmensahe sa amin ni Edward, nag-message sa amin ng mga supporter na nagpapasalamat din kami sa inyo. Nakababa na pala si Bradley mga tol. Nag-alala pa naman kami ng husto sa kanya sapagkat hinahanap din namin siya, pero nung nalaman namin na pababa na siya, siguro sa ngayon nandun na siya sa kanyang bahay. At nagpapasalamat din kami dahil ligtas din siya. Kaming dalawa ni Edward mga tol, hindi talaga kami bababa ng bundok at hindi namin makikita si Noah at si Kuya Bads, dahil yun yung misyon namin dito sa bundok mga tol, maligtas si Noah at makita namin si Kuya Bads mga tol, no? Para maisauli ko rin kay Kuya Bads yung mga gamit na dala ko ngayon, lalo na yung punyal niya, yung baril at yung bag niya mga tol. At iniingatan ko po ito palagi mga tol. Parang dumadagdag din ng lakas sa amin ni Edward kapag dala-dala namin itong mga bag niya mga tol, sapagkat andito yung ibang agimat ni Kuya Bads mga tol, no? Na konektado din sa mga binigay ni Lolo Ambo sa amin. Ngayon nagpapahinga muna kami ni Edward dito mga tol, sapagkat bago pa lang kami nakarating dito, dahil medyo malayo din yung nilakbay namin mga tol. Daanan din namin yung kalsada na tinuro ni tatay kay Noah mga tol, at yung bahay na nasa Manggahan. Marad, dito na naman yung mga bandido marad, no? Piyansa brada, marami sila brado. Nahanap nila si Noah mga tol.
Tama talaga yung sinabi ni Tatay Dadong na dito namin makikita si Noah. Ito sa Minotaur. Sinuha dyan rin ngayon niya. Dito mo dito, Commander. At dito mo lang po sinuha. Naku, itong patay sa ulo. Kani ginawa ka ni Commander. 100,000. Wala 200,000 yung patong atas yung ulo. Anong galuyaman ka do? Anong galuyaman ka? Hinahanap nila si Noah mga tol. Dahil napakalaki na daw ng pambuya. Para mahuli nila si Noah mga tol. Importante ka ng datiyan eh. Kailangan mapigilan namin itong mga bandido na to. Kwarta! Huwag kayo ng mata. Huwag na kawalan ito gahin na. Huwag mong pangapi. Teka. Patay na dito. Napatay na mo ito. Ako, natutong patong sa mga. 100,000. Nasa 100,000. 100,000 tanan. Patay o buhay daw. Ano ito mo rin diri ha? Ano ito ka na iyo? Kaya nakaka pa namin sama. Sama na ta niya. Nakakataring rin ha.